Pahirapan din ang pagbangon ng maraming taga-Cainta Rizal dahil sa pagbahang pinalala pa ng gumuhong bakod. 700 pamilya ang kinailangang ilikas kabilang ang mga natrap na bata, senior citizen at PWD. Tunghayan yan sa aking pagtutok. Isa ang Cainta Rizal sa mga napuruhan sa paggagupit ng bagyong Enteng sa probinsya ng Rizal. Napakabilis ng pagtaas ng tubig. Baha na naman. Ang isa sa mga lugar ng unang lumubog, ang kahabaan ng Imelda Avenue sa Barangay San Andres, kung saan naroroon ang magkakatabing subdivision. Napakarami po nilang stranded. Ito po ang mga stranded sa Village East. Kuha ito kahapon. Ayan, PWD, yung bata. Habang inililikas ng barangay ang mga naipit sa loob ng Village East subdivision. Ano, bumaba yung iba sa inyo? Alalayan si nanay. Ayan, oh. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Cainta, napalala ang sitwasyon nang gumuho ang ilang bahagi ng mga bakod ng ilang subdivision dahil hindi kinaya ang rumaragasang tubig mula sa Antipolo. Kaya ang tubig mabilis ding tumaas. Sa katabing Vista Verde subdivision, lumubog sa kulay lupang tubig ang mga bahay. Kasama na ang tahanan ng pamilya ng senior citizen na si Jerry Ligutan. Hindi kayang pumasok ng mga sasakyan kaya ang mga tao, no choice, susuong talaga sa baha, sa ayaw nila o sa gusto. Paghupa ng baha na iwan namang nakalutang at nakabara sa daluyan ng tubig ang isa sa sanhi ng problema, basura. Sa kalapit na Karangalan Village, wala na ring malakaran ng mga residente dahil ang tubig nasa bungad ng pintuan. Ang isa sa mga residente, sinuong na ang baha kasama ang alagang aso para lumikas muna. Bye-bye, Laika! Oh, ayan. Sa West Bank Road naman, kulay lupang tubig din ang pumasok sa bahay-bahay. Ito na naman po kami. Nasok na naman ang aming bahay. Ang setting talaga. Ano ba namang ano to? Kanina, humupa na ang baha sa maraming lugar at si Mang Jerry ng aming pasyalan, abala na sa paglilinis ng loob ng bahay at bakuran hanggang tuhod lang daw ang baha na kanilang nararanasan nang una silang tumira rito noong 1980s. Pero habang lumilipas ang panahon, palalim daw ng palalim ang problemang baha. Pasok na rin dyan yung tubig sa amin. Gaano ba kataas? Diyan sa pader na yan? Yan. Naku, hanggang tenga nyo ho. Oo. Ano ang diskarte sa loob para ho makaraos? Eh, doon kami sa taas. Tapos yung kalan namin, tinaas na lang namin para makapagluto lang. Ayon sa munisipyo, lubog lahat ang 7 barangay ng Cainta. 700 families o 1,500 individuals ang inilikas. Tinatanggap namin ng tubig galing bundok din at galing ibang bayan, tatawid sa aming creeks. At the same time, tinatanggap namin yung tubig na galing sa langit. So, the volume is really high. Nakatutok daw ngayon ang munisipyo sa mga programa para mapondohan ang pagpapagawa ng mga pumping station at sila'y umaasa. Alalayan din sila ng national government. We plan to install 3 more and then ongoing talks with DPWH, another bigger pumping station and hopefully tuloy ang floodgate namin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.